Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sang gabi. Mayong gabi Banwa, mayong gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag mayong gabi man sa aton mga kauturan sa 180 tanan ka mga kabarangayan kag 42 ka mga kabanwahanan lakip na sa mga nasakupan nga kabarangayan. Kag ilabi ba no sa aton nga kaiping ka isla no o kung na ginatawag naton ang Guimaras Island. Anyway, this is a second night no sa aton nga episode sa Target on Site. Kag sa subong may kita sa pag-aalabuton nga interviewee no. Nagika naman niya sa aton nga mga chief of police o ilabi man sa aton nga station commander. Kag tinguan man naton nga makakuha kita sa interviewee no. Nagika naman niya sa iban nga pungsod no o sa maya Canada. Ang iya ini nga ginareklamo no ang what I said yesterday o last night ining mag-asawa no nga nagaobra sa isa ka dako nga departamento kag natigayon ini no nga tagaan sang isa naman kadako nga problema no kaang tanan sang pag o kung ginaligar no pagpangbaldog sang kwarta. Kag ini naman nga balita no rare kung nakakuha kita ya sa mga rare initial information mismo man sa sa may talatapan man sa kapulisan mismo o sa kabarangayan mismo sa isla sang Guimaras no o partikularmente sa isa ka banwa sa Guimaras. Anyway ang aton gali subong nga kaupot no diriya sa aton nga segment nga Target on Site no kaga ginabiabi man naton kag ginatamyaw ang technical site no kagayara si Sir Ruben Panes at the same time si Sir Joseph Guanzon. Anyway sa aton nga mga live viewers ang ining program is cross posting no o cross platform ang program subong naton sa Target on Site no kaya second night pa ini no kung sa pagabala pag-upa no ang ining programa kag magahatag ini no sang pagtubot no kun talupangod sa mga publiko no ilabi man no sa mga pumuluyo nga nagaginanlan sang bulig no kag wala sang igkasarang kag kita mismo hatag sang kigayunan no pinaagi naman niya sa legalidad no ano naman ni ang ginanamin naton nga pinaagi sa legalidad. At the first place kita magapalapit sa natungdan o kung sa nasambit nato no nga mga departamento last night no like sang Philippine National Police no or either sa Department of the Interior and Local Government no kung may inib lang ang mga problema sila nga makakabarangayan. Kag ang mayara kita nga segment man nga isumbong kay Chief PNP no supposed to be ini ongoing na siya kay ginaplastar pa lang namo no ang ining segment kay ang aton nga mga invited guests no mga police officials no ilabi man no ang mga chief PNP o station commander o hepe sa region size no kagating man nato ng mga special guest nato no kung makakuha pagit kita sa mga dugang nga mga guests no like sa kaya sa head department no o parent department sa Philippine National Police sa DILG kaya kuan man naton sa bahin man bi o i-guess man naton daya mismo sa Guimaras ang Provincial Operation Officer sa Department of the Interior and Local Government o DILG nga si Renante Gaitano kagatinguan man ni naton pagid ang iban nga mga regional director
sa iba nga mga departamento sa gobyerno kag kasubong man no ang mga nagdalaog sa pagka sa executive kag sa legislative branch sa aton nga gobyerno no kuna sa ang sa tinilikdan nga 2025 local and national midterm election no kag ini ang aton nga pag tingwaan nga sila maga-invite o kung guest no diri sa programa sa nga target on site kay ini ang target on site is cross cross platform o cross posting. Ambot sing ganun sa nga cross posting no. I think it's been the first time nga o kung natabo ini nga cross posting kay ini mga nagalain-lain nga mga online media channels or like sa mga vlogs bala no kag inigin pasugtan kagin panugtan mismo sa nga amazing channel no kag nga mag-ugyon o kung kung sa magabala sir Joseph no mag-unite ang isa ka online media mainstream no wala yaman nagapa-indis no ini open no Sir Joseph no open ang tanan ng mga online media worldwide no open sila diri no mga news live nga pwede sila nga diri no cross posting no hindi close posting cross posting kay kung isa nagagwa dabi sa aton nga ang cross close mo pero cross posting ini mga kasibanwa o mga katarget naton kag sa dili lang gid matugay no kuhaan naton sa interviewee naman ni ang chief of police ang o kunang hepe sa nga Tigbawan MPS no nga siya police captain Monroy kag at the same time ari pagid no kahapon siya man ang aton nga interviewee no guest via phone call kag kagina lagi do dako naman ang ilang accomplishment no sang lapos PNP sa pagpanguna naman ni Police Captain Lester Oliveros sa ginpatigayo naman nga madinilagon nga drug bypass operation. Kagakaupod sini no ang Station Drug Enforcement Team sa nga Iloilo City Police Station number 8 lapos PNP kay amo ini ang nagapanguna no sa pagkandak sang drug bypass operation hibaloon naton kung sino ni ang nagkalakonsume to kung mga nagkaladakpan nga mga involvado sa illegal nga droga kung nas padayon sa gapon sa pagupot sang illegal nga droga kaga by the way when it's say gani no para sa ibalo man sang aton nga mga pumuluyo no kay ang iban blado na medyo na maguhan sa ining ining aton nga nagduga nga mga police station no kay at that time mayara na kita sang lapas sa police station no station number 2 ni City Proper Police Station mo lang number 1 Haro Police Station Mandolo Police Station Molo Police Station Arevalo Police Station so may nagdugang no ining Station 7 I think correct me if I'm wrong ang Station 7 amo tira ang sa may city proper area no or tapos ang Station 8 naman niya diri naman niya sa may Lapos no kay that time ang Lapos isa lang ni ka stasyon pero separated district ini sa nga Lapas kaga Lapos district isa lang ya ang police station that time so ginhimo ni nga nag-adwa no sa mandate man sang aton nga kapulisan no o either ang mga matatag-as man naton nga mga kapulisan draya sa Rion Size o particularmente no sa Kamkabi nga amindahan gin pasaman ini no sa pamagitan man mismo sang ilang chief PNP that time Chief NP that time during that time no hindi na yata si General Marbil ang
Si General Marbil pa ni that time, sir, no? Ang patigayon sining nagpag-open sang apat ka mga stasyon diri, no? O, si General Marbil. So, ang Station 9, amo naman ini ang MH Del Pilar Haro, no? Nga nasakupan niya na ang dito naman yung bahin ng area. Boring naman ay pakadto naman sa may sa Kubay Haro. Kaga dito sa area sang Biton, pero sa ang ako lang no nakahangwaan ako bala no sang mga estasyon subong sang aton nga kapulisan. May ara sang makomportable kita sa ginatawag naton nga door to door, or either kung may mga taga-reklamo bala no, kung may mga complainant, like sang that time no diriya sa may lapas sa PNP, okay man sa gyapon ang dra sa may lapas police station no, kay dra iya na hamtang subong sa may ang barangay Nabitasan pa na no, sa may kilid sang Gaisano kung sa may Esplanade area dabla pakadto kada sa may Light of Glory taxi no, bawa naka ako kini ang ato ni Sir Joseph kag Sir Ruben kay Tornigone no, kay na mensionar nato ni ang iyang Light of Glory taxi. By the way, ang ako lang nakasubuan. Sa ako niyang opinion sa ako niyang panalawsaw kung pagtider man mismo sa isa ka estasyon. Ining bala ang duwa lang ni ka estasyon no. Supposed to be maayo man tani no ang area. But like sa Arevalo Police Station nga ginsaylo, kun mo ya kung that time sa Arevalo sa Tubang pa ang police station ni sa may Lapas Plaza. I mean no sa Arevalo Plaza o Villa Plaza da bala. Sir Panes no kag Sir Joseph kanami kay ti pag guwa mo ya sa stasyon may mga backlog ng mga pagkaon 24/7 maski kagahon gabi no, ilabi man baga pangita ka kung nagaayam ka sang towards mga balita ano, kung base mga balita man sa ilang stasyon ti gisa pulaw kada mga hasta baga alas 2 ang kagahon, alas 3 ang kagahon ti pangapi-ngapi ka man nakupod man mga kapulisan nato ni no, pangabigo man kaga mismo man sa mga nagatulot tambay bada ang mga taxi drivers kaga mismo man sa mga tricycle drivers no, kay magulo istorya. However, sang dira na ginsaylo sa may kalahunan na correct me if I'm wrong, Sir Panes, kalahunan giman na no ang bag-o nga Arevalo Police Station. Oo. There's a time nga lalo na kung gabi kapin pagid gatagiti ang ulan. No. Magausbong bala ang baho sang basura. So kung ako hindi ko kagwanta no, so amo na ko kisa wala na ako gatiner. Ini hindi man niya sa pagpakanubo ko ng pagpakalain sa aton nga istasyon sang Arevalo PNP, pero even though maski aton nga mga kapulisan no, may mga naga kulumuron man kitikaw bala iakloon mo ya bila ang duty, bila oras duty nila subong 12 oras, 8 oras aklo kada imo ya sang baho, lalo na kung na desk officer ka ibito mas ara gani sa sulod sang estasyon no, gasulod ang baho ti amo na bala no. Dapat tagaan taman sa importansya tani ang aton nga pulisya no, kay sila ni ang nagapanguna when it times nga abot o kung may mga kriminalidad nga kakatabo diriya sa aton nga syudad kag sa probinsya. So balusan man naton tani isang nga ara si man sila tani sa maayong pag bala no kung naga-duty sila bala no, at least hindi sila agho, hindi sila balatianon, hindi sila kausan mo kos na sang sang balatian kay ti pollution na no ang ginahaklo mo nga baho. So amo na tani dapat and second amo ini naman ang MS Del Pilar
Haro Police Station. Actually, it's been the first time naman diri sa syudad sang Iloilo nga naka-encountered nga ang police station ara iya sa sulod naman niya sang isa ka barangay o kuno subdivision. Ini bala do kabudlay. Kung may inkaso por kaso, may mga gakalatabo nga mga high crimes o kriminalidad. So kung ara man daya karon ang aton nga mga police cars o police patrol, ang responde sa aton nga police, no, nagadelay. So nakita ko ang ginahibo nila, no, may ara sila nga ginabutang dito sa bahin sang old Haro Police Station. Supposed to be do guaan niya na do compact station ko wala naman da police da nga may nag-standby, no, ako na may naga-posting. So amo na dapat ang aton isa nga pagatutukan, no, ilabi man kay ti ini ang una nga naga frontline nga mga nga law enforcers sa bug-os nga Pilipinas ang pulis. So dapat itagaan tagid sila sa nga atensyon, no, ilabi man sa aton nga mga sa aton nga gobyerno. At the same time sa aton man nga political leaders. Iti sila niyang nagduso o kung nagtigayon, no, sa National Department. Agud masolusyonan kag maaprobahan what any resolution man da ano man klase nga pamaagi agud maipasa, no, ang isa ka endorse, no, o kung gina-propose, no, kung gina-propose project, no, like sa mga aton nga stations, no, o police stations. Pag isa man, no, panamukutanon bala. Amo pa ni gani ang dapat man naton gina question ko gid ni actually di ko anay magpanguna pero based on my own opinion kay tinakita ko bala, no, police is a public servant, no, gobyerno, and at the same time ano ni sila no, isang uniformed personnel. Even though magambal man iban nga ang police sa civilian in nature, but there are uniformed personnel, no, ara sila ang gapanguna bilang isa ka law enforcer. Ang ginapaminsa ko kag ginapamangkot ko sa akon nga humaom nga kaugalingon. Even though I am not a lawyer, wala man ko kabalo sang iban mada nga ano ni nga sa batas bala, no, kung nga hindi pwede be o nga base pwede man dara bala o sa may mga plaza bala, no, sulod sang plaza iti public places na. So when it's saying nga public places pwede man siguro tigayon, no, nga mabutangan dara na lang ibutang ang police station. Nakita man naton dira ang liganis sa MPS, no, I think siguro sa boundary pan sa nga plaza area. So how come nga hindi, no, ma-insister sa aton nga gobyerno kalapad, no, like sa nga Lapas Plaza kalapad-lapad ang Molo Plaza, ang Haro Plaza, no, sa pagkalapad pilalagid ka square meters o butang tabi pila ka ano gid ang padakuon nga masakupan sang isa ka police station kiti mabod imuon man bibabaw dalom, no, ang
ano pagid ni iban pagid mga ang sa Arevalo police station, no? So do wala ang igtalupangod naton bala no sa aton nga mga law enforcers, no? Do ginabaliwala. Hindi ko yung magpating, hindi ni matagaan sang kigayunan o either ano man nga sa isang resolusyon dira mapaagi man sa House of Representative, no, sa lower house, or either ipasaman mismo sa nga Senate, no, kay ti resolusyon na sa gyapon ang ipag propose nila. Pangita ka pa mo ya alarkilahan, magasto ka pa sa muna bala nga bagay, no. Kay dira ang plaza, no, sira kadamo sang either populated area, damo sang mga pumuluyo, damo sang mga iti public places no, damo dira nagalinagaw nga mga kabataan man o kon may edad, no, ilabi mga katigulangan man naton. At least ang ilang seguridad wala yasang liwan, no? 24/7 o matagaan sila yasang igtalupangod man. Lapit lang ang ilang padlaganan kay balaan naton basta sa mga public places area. O mga public places. Damo sang mga criminalities, no, nga mga gakalatabo o kriminalidad. Kag ilabi man dan supong ang aton nga mga kabataan, no, do nagatagsa naman ang mga gangs o mga gang naman na bala, no, involvado naman ang mga minoridad. Si mga minoridad dito di mo man dan masaligan, no, kung ako man mismo naglakad-lakad sa ang kagabihon o kagahon do hindi ka namin makilala sang mga kabataan, no, kung doon hindi lang masurto ka lang nila, tripan ka pa nila. Tapos wala ka panalitan nga mapitik mong ila bala Sir Sir Joseph, Sir Ruben, mapitik mong ila ilong, ikaw pang may sala, ikaw pang makasuhan sang DSWD. Okay, ti bangod minok ti edad. O mo na tani, no? Aton lang ni isa lang gid nga pag hindi niya pagpahanumdum ang akon. Kundi isa kadako nga pagpanghangkat man, no, sa aton nga panggobyerno kag ilabi man, no, sa aton mga political leaders, no, nga dapat tani tagaan sang kigayunan ang aton nga kapulisan, no. Kaya ito sila yung nagasuffer yaya sang ay na lang kabutlay. Pero bata, anyway, speaking of kapulisan, unahon na lang siguro nato, no, interview live, no, si ang hepe sang tigbawan ng PS. Anyway, sa aton siguro, no, sa pagbalik, no, 52 minutos nang nakligad sa takna nga alas 7. Sa pagbalik, no, commercial break anay. Becoming a seafarer requires a robust blend of training and certification. Starting with basic safety training, you must acquire a valid medical certificate. A maritime degree or specialized courses such as STCW is crucial for various roles on board. Furthermore, practical sea experience enhances your skills and credibility. Continuous learning and adherence to regulations ensure safety and proficiency in this challenging and rewarding profession. Set sail into the azure horizon, where the sea kisses the sky. The rhythmic sway of the waves lulls you into a peaceful reverie. As you navigate uncharted waters, a symphony of seagulls echoes above while distant shores beckon. With each gust of wind, the spirit of adventure awakens, promising discoveries that linger like the salty breeze. Embrace the call of the ocean and let your voyage unfold. Tres Marias Maritime Consultancy and Logistics Services is now located at heart of La Paz District, in front of La Paz Plaza Pizza Grill, Seafoods and Restaurant Virgo Street, Iloilo City.
For more information, call 096-856-89896 or 096-616-4987. Becoming a seafarer requires a robust blend of training and certification. Starting with basic safety training, you must acquire a valid medical certificate. A maritime degree or specialized courses such as STCW is crucial for various roles on board. Furthermore, practical sea experience enhances your skills and credibility. Continuous learning and adherence to regulations ensure safety and proficiency in this challenging and rewarding profession. Set sail into the azure horizon, where the sea kisses the sky. The rhythmic sway of the waves lulls you into a peaceful reverie. As you navigate uncharted waters, a symphony of seagulls echoes above while distant shores beckon. With each gust of wind, the spirit of adventure awakens, promising discoveries that linger like the salty breeze. Embrace the call of the ocean and let your voyage unfold. Tres Marias Maritime Consultancy and Logistics Services is now located at heart of La Paz District, in front of La Paz Plaza Pits Grill, Seafoods and Restaurant Virgo Street, Iloilo City. For more information, call 096-856-89896 or 096-616-4987. Becoming a seafarer requires a robust blend of training and certification. Starting with basic safety training, you must acquire a valid medical certificate. A maritime degree or specialized courses such as STCW is crucial for various roles on board. Furthermore, practical sea experience enhances your skills and credibility. Continuous learning and adherence to regulations ensure safety and proficiency in this challenging and rewarding profession. Set sail into the azure horizon, where the sea kisses the sky. The rhythmic sway of the waves lulls you into a peaceful reverie. As you navigate uncharted waters, a symphony of seagulls echoes. 3 minutos na nakaligid sa latak na nga alas 8 sa gabi. Anyway, bago na tunwaon live interview, no? Si Police Captain Mansoy. Ano na yan natin, i-gaanay natin, no, sa pagdayaw ni ang aton nga kapulisan niya sa La Paz Police Station, no, nga nagapatigayon kanina sa kagahon sang madinalag o naman nga drug bypass operation patok ini sa overseas Filipino workers, no? Kag ining pagpatigayon ang panguna, no, ang ang Station Drug Enforcement Team La Paz PNP sa Zone 3 Barangay Baldosa, La Paz, syudad sa Iloilo, takna alas 12:29 sa kagaon Mayo 20, no? Pitsa, no? Kaga nga ini nga operation din pangunahan ini ni Police Major Tranquilino Kirvin Jr., Station Commander sa La Paz PNP. Kaga suspect mo si Ronald Christian Nonoy Ivan Porras, 37 anyos, may asawa sa 3 kabataan, no, residente man sang nasambit nga barangay. Aminado man no si Porras nga nagahupot siya sang illegal nga droga, no? Gabi, 2 ka bulan ang pagupot sini sang illegal nga droga ti dako gini siguro naman yung dako gini ang iyani nga nambag ti, no? Kiti
isa ni sa ka high value individual eh. No, kaga hintuad man sa nga subject person nga tatlo na ka beses sini nga ginadagdagan sa nga drug items halin kay alias Alvin sa Baldusa Lapas nga yara subong sa prisuhan. Sa aton nga panalawsaw sa duga nga mga impormasyon suno nino kay Pulis Major Tranquilino Kirvin Jr., Station Commander sa Iloilo City Police Station No. 2 o La Paz Police Station, ginpahayag nagdangat ni sa duwa man kasimana ang monitoring antes ang madinalagon nga pagkandak sang bypass operation. Dugang pa ni Police Major Kirvin nga ila pagusisaon ang gintuad nga source sang droga sa arestado. Nabaklan sinunoy sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu sa balor nga 1,500 pesos no, gamit bilang drug bust money o kung gamit no bilang subscribe money. Kaya nakuha sa paginakop sang apat na ng plastic sachet sang illegal nga droga, kaya nakuhaan paginaw sa sulod na sang point 4 o sang point 4 sa iyang pulsa sa diin dira man nakasulot ang bypass money. Nagabugat ang tanan na na-recover sang 14 gramos pag may estimated standard drug price na 95,200 pesos o 95,200 pesos. Masubong, nakahulong na sa talatapan sa Alapas Police Station ang mga arektado kag ini no magatubag ini sa kaso sa paglapas ang Republic Act 9165 o Contempt Dangerous Drug Act of 2002. But anyway, no, sa ato naman niya sa kuha na siguro na to no, sa ato sa yan ang happy sa Tikpawan Municipal Police Station. So sa dililigid patugay kuha na ton kay Domidjo naga inline pa kita kamay ako naga ano nga ton nga linyada no sa kay police captain Mansoy Manroy. Siguro Sir Joseph ano talaga siguro anay no sa dililigid patugay gaadra nga anay sang igtulupangod ang aton nga mga commercial break naton. Becoming a seafarer requires a robust blend of training and certification. Starting with basic safety training, you must acquire a valid medical certificate. A maritime degree or specialized courses such as STCW is crucial for various roles on board. Furthermore, practical sea experience enhances your skills and credibility. Continuous learning and adherence to regulations ensure safety and proficiency in this challenging and rewarding profession. Set sail into the azure horizon, where the sea kisses the sky. The rhythmic sway of the waves lulls you into a peaceful reverie. As you navigate uncharted waters, a symphony of seagulls echoes above while distant shores beckon. With each gust of wind, the spirit of adventure awakens, promising discoveries that linger like the salty breeze. Embrace the call of the ocean and let your voyage unfold. Tres Marias Maritime Consultancy and Logistics Services is now located at heart of La Paz District, in front of La Paz Plaza Pizza Grill, Seafoods and Restaurant Virgo Street, Iloilo City. For more information, call 096-856-89896 or 096-616-64987. Becoming a seafarer requires a robust blend of training and certification. Starting with basic safety training, you must acquire a valid medical certificate. 10 minutos na nakligad sa takna ang alas 8 sa gabi. No? Kaya sa subong, ang upod na to, ang station commander.
sa nga Tigbawan Municipal Police Station nga si Police Captain Alfred Mansoy. Sa linya naton subong si Police Captain Alfred Mansoy. Police Captain, mayadayad gid nga gabi sa imo. Okay sir, ibalik na to no, sang tinalikdan nga 2025 midterm election no, o local and national election. Kamusta bala sir ang aton nga assessment diraya sa Tigbawan Municipal Police Station? Yes, no, sugod sang atong election period, especially sang pagbuto anay na, no, based assessment naton, together sa aton nga AP, PCP naton, kag mga volunteers naton, naging generally peaceful ang aton nga 2025 national and local election diri sa Vanuatu Tigbawan. Kaya wala sa mga reported election related or significant incidents so umpisa pa lang sa election period until subong adlaw. Okay sir, pila ang bulutuhan no nga patigayunan sa aton nga augmentation sa aton nga mga kapulisan diraya sa may imo nga nasakupan? Dili na sa aton sa naton kay tayo may 39 polling center kita. Ang aton nga pinanlan na aton nga police is 78 personnel sa duwa ka duty personnel sa every polling center. Okay, ang aton nga organic personnel sir, kag mismo man ang mga nag-augment sir, pila ang aton nga ang mga tri lang kita ko kanay sir no sa nag-augment na lang siguro no sa diraya sa imo nga nasakupan no kung sa may Tigbawan area. Pila sir ang hindi organic police personnel? May 65 kita ka signal Okay, anyway sir sa ini no tapos na ang 2025 midterm local and national election sa imo dira nga area sir, may ara bala nga ini o ko na towards incident nga nagkalatabo no ilabi man hindi mismo ano sa mga pinulitika bla kun away politika kun din ang mga mainit nga issue bala naton basta eleksyon ang politika ya mainit ginaya no ilabi man bala ang mga kinontrahanay no sa para lang makapungko sa ilang nga ginalagas kun ginaayam nga poder sa local o I mean no sa executive or legislative branch sang aton nga gobyerno sa aton sir nga pag uring-uring dira sir may ara man bala no away or either butang man naton ano sa mga pumuluyo naman bikiti supposed to be dira naman niya gahalin ang ground bala no kung sa diin hindi nila may ibanda ni hindi nila mabaton bala nga perdeng ila kandidato ti mangingabot dito sa pihak mangingabot naman dito sa muni no mangulit ti sa sobra kapag pangulit gin pitik ang ilong ni Juan de la Cruz ti si Juan de la Cruz nag-edit man to karon kay Pedro ti si Pedro to ya karon kag si Juan de la Cruz amuya ang nagamukmukanay ti dra sir sa area sa nga Tigbawan Municipal Police Station o sa Tigbawan Iloilo may mga any record incidents kita sir. So wala man no naging tawayan aton siguro ay diri sa Tigbawan Iloilo. After sa aton nga nagdalao nag-confirm naman ang mga nagpwede nga nagpadalagan kung nabato naman nila nga si amo nang ibuto sa tao ang respeton. Iti mas maayo gid sir no kag ilabi man sa inyong pagpanguna no kag ikaw dira bilang isa ka station commander natigayon gid no peacefully kag ini dako man ang bulig sa aton nga mga kapulisan no sa pagkakandak no sang sang patrolya ilabi man bala no sa paghatag sang police visibility para ini sa aton nga mga pumuluyo during that time no sang 2025 midterm election sir. Yes sir no since kumpita ang aton campaign period sang January 12 ang aton kapulisan mandate man sa aton CPNP nga
via proactive measures para nga maging maligong ang aton nga 2025 midterm elections. Ginobra man sa aton kapulisan, labi na sa Tubawan Police Station, na maging mataway ang aton pagdiliay subong midterm elections. Kaya ginasure naton nga wala siyang any related election incident nga natabo diri sa Banwas ng Tubawan. And right after sir, ini no sa pagbahi naman ni sa aton nga pag ano ni no sang national okay, sa ato no sa excuse sorry. Okay sir. Okay. Anyway sir, ang sa ato naman nga kapag conduct naman niya sa nga Comelec Ganban no kay ini ang Comelec Ganban no dako gid niya nga pag ano no kaya responsibilidad sa aton nga kapulisan no bilang isa ka law enforcers kung kaga amo man ang nagapagpanguna no sa pagpatigayon sini nga pag-implementar sang kasuguan no bilang isa ka pulis o kaga bilang isa ka opisyal kaga station ano ng hepe dira sa Tigbawa na MPS may ara kitabla sir nga mga na-record o kung na may ara kitabla nga mga nadagkaladakpan no nga nagbayular sa paglapas ang Comelec Ganban. Yes, sir. Ang mag-report kay sa nga business narrator from this day. Wala kami kita manginadakpan, no? Sa na-exipay nato ng aton nga checkpoint. Pero siguro nag-kuhan man sila kasi tungod sa aton nga info drive naton nga amo na during election bawal ang dala sa armas lupang. Bisan may license ko to set ka pa dahil ginapantil na sa during sa election period. Okay, sir. Anyway, sir, ang aton nga mga kapulisan sir, may ara man bala no nga kahit siyempre iban no like diri sa city, may ara diri nga bulig sa aton nga Philippine National Police like sa mga force multipliers bala no may ara kita bala dira sa may Tigbawan ng PS nga mga naga-augment man ako na mga volunteer groups no sa force multiplier sir. Yes, sir. No, ang aton diri ang natin nami ang force battalion kaga ang aton Bureau of Fire sa Tubawan Police Station kaga ang aton nga Philippine Coast Guard ito nang yung sa aton during sa ating checkpoint. I see. Ati mas maayo gid no kay balaan man naton daan ang ato ni nga mga force multipliers ni isa man ni kadako nga role sa pag hatag sang regulasyon o na pag bulig sa pag regulate no sa aton nga komunidad no ilabi man para at least ma-prevent man ang mga o kung nagahatag man sang visibility no pag conduct para sa mga ano ni sa mga nagahimo sang krimen no kag ini sila sir actually ang mga force multipliers no isa man lang isa ni sila ka volunteers no nga bulig no hindi lang ya sa aton nga kapulisan no ilabi man sa aton mga local government pero ang ilang role bala sir kag ang ila balang risgo bilang isa ka individual ano sir ang aton sir nga nahatag sa ilabi no nga pagsalig naman ito siyempre sila danya wala man ni mga sweldo pero ang ilaba lang ano ni ang ilaba lang kapasidad no kag may ara man ni sila ya danya nga responsibilidad no basta ara na sila sa line of duty sir. Yes, sir. No, natin Felix sir nagpakita sa local jail security meeting together sa aton nga mga barangay kapitanes kag mga membro sa aton chitanod dahil nga po natin nga force multiplier sila nga nagbulig sa aton kapulisan nagbantay during sa election period ang aton nga mga tanod natin. Kasi ang ila lang isa wala sila nakapunsyon sa ilang trabaho ang ilang volunteerism bilang Pilipino amo nang din ang inatag nila nga serbisyo sa aton. Kaya to be honest, naging mga sir, ako during that time, before ako nagasulod sa isa ka media, no, pandemic, that time, naging isa man ako ka force multipliers, no, volunteer group, kag naging isa man ako ka officer sa nga force multiplier, kag balaan, kumandaan ng ilang, ano ni, nga tinutuyo bilang may with the same lang spirit of volunteerism. Kagang iba ni gani ni baski wala na blasang wala naman ano wala na ganyan sang ibang nga
pala nga bulian, no? Wala nag-obra para lang magabulig. Ti kung paglabot naman sila nga suda panimalay, ti pag amo na singalan, no? Ay ti ako that time nagyan ko na. Pero anyway sa to kay ti mas maayo gani kay damo dagali isang mga volunteers, no, nga nagabulig yo ilabi man ato ng mga force multiplier. Ini sir hindi lang niya sang pag election pero may every day or every night, no, during man bi mag-conduct makamusang patrolya, what we call this saturation drive, may mga nag-upod man bala sa inyo? Sir? Yes, sir. Liwat, sir. Sir, liwat. Yes, sir. Yes, sir. Ah. Pwede maliwatan mo mga sir. Medyo nagadula-dula ka, sir. By the way, kili, sir, may gamay lang kita ko nga pag ano no commercial break. Hindi lang sir pagbatya ang ang aton nga linyada kay mahasag lang kita na no sang gamay nga commercial break, no. Sa dili lang gid madugay, no. Ang ini nga pagpahanumdum sa aton nga okay, sir, ang aton nga, no. Okay. Becoming a starting with basic safety training, you must acquire a valid medical certificate. A maritime degree or specialized courses such as STCW is crucial for various roles on board. Furthermore, practical sea experience enhances your skills and credibility. Continuous learning and adherence to regulations ensure safety and proficiency in this challenging and rewarding profession. Set sail into the azure horizon, where the sea kisses the sky. The rhythmic sway of the waves lulls you into a peaceful reverie. As you navigate uncharted waters, a symphony of seagulls echoes... Okay, sir. Okay, sir. 22 minutos lang nakligad sa takna nga alas 8 sa nga gabi, no. Sa liwat kaupod na to, no, si Police Captain Alfred Mansoy. Yes, sir. No, may gabi. Yes, sir. Okay. Sir, sa subong naman, no, tapos naman ang aton nga midterm election, dili naman kita, no, sa present, no. Kamusta bala, sir, ang aton pagpatigayon, no, para ilabi man, no, sa pagkakandak sa nga peace and order dira sa inyo nga nasakupan? Ang action order natin ko, diris pigawan, ganun po na ang economic superior pagkatapos pa sa 11 para 6 weeks basta mag-napos ang ating election period and then ang ating proactive measures sa Vanuatu Tibawan para maibitar ang mga kriminal na malain na tinutuyo hanggang ating nga kapulisan may mga deploy kita nga personnel para sa transportation natin. Maayogid, no? Maayogid nga ano na, sir, kay ini based sa mga criminal activities, no? Like sang insist na lang naton, sir, ano, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa ang illegal drug activities, no? Dira man niya bibismo sa mga tigbawan. Kamusta man na sir ang aton dira area? We will consider as botan naton be middle sa nga rampant words ang tigbawan Iloilo when it comes naman niya sa illegal nga droga. Sir, sa liwat, no, ang tigbawan bala, sir, no, ba-considered bala naton ang lugar sa nga tigbawan, no, do medyo tunga-tunga bala sang word pala nga rampant sa illegal nga droga. Constro ang natin is here natin na basic reviews price pack ang significant contingent may-ari na Itali-apuro pinag-mandate mo sa aton kaya pulisan nga tigayon dito yapon sa drug operations against sa mga involved sa illegal drugs.
Pero sa ano sa kung based naman sa ating assessment, medyo nagtao-tao man no ang preparation during illegal drugs ay tungkol sa ating continuous bypass operation. Okay. Do ka, ano sir, no? Kung do ka, pero pabinsaro naton bala, no? Nga mga lugar, dapat tani, no, may mga raman nga mga barangay officials o kadamo man dira bala, no? Nga mga, limit lang, unta na gid lang, ano? Para at least mapuhag man ini ang mga kulang sa pagbulig. Pero kung sa pag-igtalupangod man sa aton, dira ang kapulisan. Kaya siyempre bilang isa ka hepe, kaya bilang pulis, personnel, pila man lang, no, out of numbered, no, ang aton nga PNP personnel dira sa Tigbawan, pila ang pumuluyo sa nga Tigbawan. How much more pa pila man bikaron ang naga-engage man sa illegal nga droga. Di ba sir? Dapat ano gid ma-cooperate gid kag mahatag gid sang maayong ano no nga relasyon mismo man ang aton nga mga kabarangayan dira. Pila ka sir ka barangay ang Tigbawan gini sir? Gani natin ang nag-ibig na nato no sila ang atong total parts mga barangay naton na para ma-identify ni ang mga tao nga mga engage sa illegal drugs kag sa ilang bulig dira kita dira kita kondit nga gangyo sa ila nga buligan ng aton kapulisan para ni mapuntat na ni ang preparation sa illegal drugs. Kag ilabi man yun sa ari pa gid ang mga ano nibla no mga nagahupot sang illegal nga droga sa pagkatig-agid ya sang bagol no nga do kun sa pagabala do panhid no do sa wala na sa ila kay kun madakpan sila maglapot sa prisuhan atutong nga naman ilang mga kusa gwa priso ano kay may term na mo ng gwa sulod sa karsel ti abot na sir no ga do mismo man bilang isa man ka individual no o civilian nga pumuluyo no kita naga-observe man kita sa aton nga komunidad base man ni sa mga garlatabo subong no sa illegal drug activities no nga sagyog na gid diriya when it say the diriya sa syudad o ibindo sa probinsya sa Iloilo pero sir Arab na sir tikang aton nga kapulisan o labi man bilang isa ka station commander bilang isa ka hepe dira sang Tigbawan na MPS may mga tikang man kita sir para at least matagaan sang igkalupangod gid be o kun hugot pwersa gid nga ano no will save lang nga prevent no massive prevention ang ining illegal drug activities. Yes sir no coordination sa aton nga ang usually sa aton dili ang mostly sa aton nga na-bypass naman kay previous nga may kaso nagkaso sa bargaining muna ganing specific naton sa aton nga badak nga monitor ni ang aton nga mga lagi na naton dalbas kag nakag-ara na komunidad dapat minuturon ng gyapon ng ulang sila kag dinayo man naton sa aton nga municipal anti-drug abuse council nga mahatag din sila no after sila mag-serving sa ila sentence or order na pagod man sila sa plea bargaining para hindi na sila makabalik sa ilang previous nga pagbaligya sa droga nga matagan sila atensyon kag kung ano man mabulit sa aton banwa labi na gid nga hindi na sila magbaligya sa illegal droga. Dapat lang gid plea bargaining dati correct me if I'm wrong sir 6 months to 1 year na di ba no makagwa sila basta plea bargaining sila. Yes sir no sa gani ang aton kani ka mga nga do ginahimo na lang nila nga ang plea bargaining is para nga makagwa na lang sila no para maka-avail sila at sa tender. Pero amo na tani no ma-monitor naton gabi nakita ang mga nagawa ka ng gabi na bypass operation naton nga ma-monitor sila kag matagan na tensyon nga parang matagan to ano gid ang problema nila no nga man balik man sila gyapon sa legal nga droga nga pagbalik sa legal droga dapat matagan na tensyon na sa aton nga lokal nga gobyerno matagan sila sa kung ano magit nga para
ubra kung ano ang pwede nila maubra para malitaw sila sa bigla ng legal droga. So, ano na lang sila ya? Sa wala lang, normal lang sila ya magwa sulod. Dati mas mayo naman na gani kay ti kung panalita nagid man ya hindi na sila kagwa ya sa prisuhan, dito na lang sila sa sulod, no? Kag mas maayo man na ka dito na lang sila tulubangay man to sila sa mga kaupdanan may lang numero 1 man nga mga manughalit man niya sa komunidad kag ay abaw no kung dito man sila sa sulod sa nga prisuhan do kung sisino man nga mga makaluluoy kag social pa na lang ilang ginadalasang pangalan PDL pa no person deprived liberty no do ka halamot balaw isa di sa ngatod nga mga kauturan nga mga nagapadayon sa gabon sa pag-engage sa nga illegal nga droga sir. So sir, ang wala sa trabaho. Ang ilalibay sa sila, pero hindi man siguro rason na mag-ako ng legal droga. Oo, tsakto gid rason nga sa kapigaduhon para magbaligya sa illegal nga droga. May kilala ko dagiti pakita man naton iba naton nga mga kauturan no lalo man nila hindi man na kung sila hindi man qualified be no sa mag-apply sa mga dagko nga mga private nga departamento no kung sa mga dagko man nga mga ano day no nga ulubrahan no kada mo pwede pala kabuyan miara pwede kada ka biyahe tricycle pwede kada ka baligya sang mga pagkaon da pagkita diriyo sa kilid sang plaza di sang Lapas area iban ti kulang na 78 anyos 80 anyos nagabaligya pa sang siopaw amakon mo na bala sila ay magpakahapos para lang mag one time big time in short nga sigulanon pero kung madakpan sila ti totoy man to sila no wala man sila sang bili dayon ang ilang kaugalingon tapos ang kalain na balang pagpanghalit no sa aton nga sigkapariyo labi man ni sa mga kabataan sir Kaya no, ang tinapad ng ilang rason nila nga sila tugado. Una nga gabigyan ko lang ng ilang na droga. Pero ingura rason nga bago man din mga tao na sa mga tigado man droga ibatas sa legal nga bagyo, hindi sa illegal nga bagyo. tingala ko man to mga kilala ko di gani pilagid kabilog sang during that time sang Pongko pa si Tatay Diggs dalalag ko tapos ang ibanda ga nami sang obra kakang pagdaog sang wala na no si Tatay Diggs after pila ka binulan nagayopok naglukolokok naman sang ila ano bala dodong mukang halamutan in short nga sigulanon kaya man lang gali nila no taton during that time nga nagbalik-balik naman sila kay bangod nga wala sang ontayan ITL sos Maria Josep ni nga mga naga-engage sang illegal nga droga ay kabay pa tani sa sunod na lang may amo man gyapon nga may amo man na blat nga sahi naman niya sang isa ka liderato no sa aton nga gobyerno nga bakaso ko implementar sa ini nga sa isang buluhaton no anyway digid na utod naman si okay sir Police Captain George Police Captain Alfred Mansoy sir pasensya na gid kay ang ako nabi nga 10 minutes na gid no Sige sir, okay lang sir. By the way siguro sir, lastly na lang siguro no nga pag alam ko tanong naton sa imo no. Ang bilang isa ka police captain, kag bilang isa ka hepe o chief of police sang isa ka banwa. Ano ang pagpanghangkat binaton sa padayon sa gyapon nga nag-engage sa illegal drug activities?
Ang creating drugs is may concern sa ating police, no? Kasi sobrang na-discuss na pinag-involve sa ating komunidad para madulog na din ang manula ang baligya ng preparation sa illegal drugs. Hindi rin problema kung ato niya lokal ng gobyerno, hindi man problema sa atong kapulisan, hindi nga problema na yung sa atong susunod. Amo na nga ang aton bangkat dire, ang aton especially sa aton libro sa aton barangay Anti-Drug Abuse Council, may feedback sila ang frontliners sa aton, sila na makamonitor kung may ara at ang preparation sa illegal drugs sa ila barangay. Gagamutan na pangayon na pag-public sa ila, naging kooperar sila sa aton para nga maumpat na ni ang pagbibigay ng illegal drugs dito sa Tigbawan. Yes, mugid sir, no, dapat agad man ang bagapakuda gabati dapat ang aton nga mga kabarangayan kay ti sila ang nagakabalo sang mga ila mismo nga constituent o tawgon aton la residente o constituent nila, no sir, no. Kag ang sila yang may gahum para mag sulat o kung maglista sa padak report, no, para ihatag man sa inyo nga kigayunan sa talapatapan sa nga pulis, no, kung nasang sa Tigbawan na MPS sabi kung sa diin man nga station sang kapulisan kag ang ini, no, nga sahi niya sa nga buluhaton, no, para tang na niya no, tang kung sa bagaya halin ka bala sa ang bata ya balantayan gani how much more pa ang dalagko ti dapat samtang buto pa lang ni, no, dapat itap na una, no, para at least no, hindi na magatubuan sa nga sungay kaga iban pa da ang mga sanga-sanga, right sir? Yes sir, no, ang amo na kanino once gani nga na tumitrate na sa illegal drugs stop na malay, maging anay na sila, no, anay na gubo na ng panimalay tungod sa illegal na druga. Muna nga amo nang ginangyo naton sa aton nga barangay Anti-Drug Abuse Council nga sila ang aton nga mata sa barangay para nga mamonitor naton kag mahatag sila sa impormasyon sa aton. Muna nga ginapangayo naton sa ilang mabuligan kita ang atong kapulisan nga away parte sa illegal druga. Ako gani, no, bilang hindi ko gani barangay officials, no, ako lang public service nga aton nga obra, no, taga Diri lang kaya mikropono lang ya ang ato niya nga gahom ya tinaga lang pero ako mismo gani dra sa amon nga barangay daw. Sino ka man nimo ya? Ako pa nagambal ya gani sir nga ako nagpadakop si mo ti subong nakagwato totoy ti at sa siling ko balik-balik liwat la engage sa illegal nga droga bla kag pangilkil-ngilkil dabla sa mga kabataan ng mga nagalabay-labay dabla tag 50 bla kailan taon ta ko hindi ka magamuna. Pero by the way sir, ang ato na lang siguro sir pahanumdom naman ni sa ato naman yang kay kadamo bala, no, sa gusto tadi maghatag sang mga impormasyon o what information sa aton nga kapulisan pang nagasagabal sila nga paminsaron ang kakulba kay mabalikan sila sang mga drug personalities, no, sa ilang natungdan nga mga kabarangayan kung sindo man ang ila nga pag isugid no, kaga paano sir, no, nga tagaan sila talupangod kag ang ilabing identity, no, hindi masunog bala, no, kung in short, no, ang ilang safety bala. Police Captain Alfred Mansoy sir. Yes, no, ang risk nato, no, ang reklamo ako panugid sa aton sa pag-impormasyon sa mga tao na ibog sa illegal na druga. Pero kung hindi nato ni pag-sigilan, pagpabayan naton na ang aton lang kapulisan, kung natin kaya nito sa kapulisan naton, ang aming programa nga pagpato sa pagpapat sa mga potential naton pag ginatago nato na pag subject for validation ang kanang ginabol sa atong information subject for validation na antes kita mo contact sa operation. Okay,
For that information na Police Captain Alfred Mansoy, sir, madamo gid nga salamat. Anyway, sir, no, first time na kanina interview pero do nag planindo man playbo o daway ka mag sabat, no, kay ti ang pwede ka pang pwede ka pang in short bala aton na ni sir ihot ko lang ni sa imo. Pwede ka gali sir pang pang kita mo na lang pala mong ginapamangkutan balasang during mag-press, no? Ang isa ka natungdan dira sa posisyon sang PNP, no? Sa province. No? Pwede ka gid sir. No? The way you interview sir, the way ka mag vocal, no? Pang spokesperson gali ni si Sir Captain Alfred Mansoy. Yes, sir, no, na bali sa aton, kasi umpisa ka na pugutan sa tinggawan, hindi lang matagawa ang nag-interview sa aton. Nasanay na kita nga ang aton media, nga permili ka sa aton police station, kapag interview sa aton, siguro kita nasanay kita. Pag nag-experience naman aton, sang nadamo nga itunod sa labo, hindi na kita nasanay, no? Kapag interview, pag tumahan na po siya. Ate mas maayo gid do kay mo na gani dapat bilang isa ka station commander, bilang isa ka hepe, bilang isa ka opisyal sang kapulisan dapat lang gid diya sir no magata kaya sa magado ka gid mag-share ka gid sa interview no kay ti ang mo na gani ang media isa partner niya sa PNP, ang PNP partner niya sa partner anay niya ang PNP kaga media mo. No, nevertheless man may araman ni banda ang do medyo plutig man no, do pawon mo pa bla. Pero by the way, ang baina na sila ya. Importante ya sir na nakuha ako sa interviewee mo for actually sa ni sir second episode second edition pala ni kahapon lang ni nag-start ang Target on Site no via live kita no sa aton nga cross posting ni sa Facebook channel kag sa YouTube no kag may ongoing man kita sir sa Star Cable soon to be no ang aton ni nga program no sang Target on Site kagang may kita no nga programa pagigili no para niya sa pulis ang ginobra manamon amo ini ang isumbong mo kay Chief PNP. Ang isumbong mo kay Chief PNP hindi ni saya nga sa Chief of Police sa Chief PNP ay sumbong sa 4-star general kun sa kaya General Marbel kundi sa mga station commander diri sa region size. So ang ato niya nga sakop ya sa programa diri lang ya sa Western Visayas o kun sa region size no. Kamo na sir natugdada no mga hepe o sino man dira nga mga opisyal sang kapulisan kag kung na parehas man bino mabasit panalitan man sa sunod maka special guest na ka kag mayara man pala no ya sa tigbawan nga nagareklamo no nga aton nga mga kauturan bingadula na gid sa igasarang para sa ilang nakaugalingon. So amo no isa nagapalapit man sila sa iban nga mga media no para tagaan sang kagayunan o bulig. So ang ini nga segment no ang segment sa isumbong mo kay Chief PNP kami ang maga-cater sang naga-reklamo no kaga nagapangayo bi adviso legal kag ang kamo naman sir bilang isa ka hepe sa pulis no kamo naman ang magatigayon o kun magahatag naman niya sang advice no o legal advice no para sa ila kag kun ano man ang pwede naton maibulig no bilang isa ka hepe sa natungdan nga kabanwahanan. Sir, madamo gid nga salamat no sa tion sa subong no sa pagupod mo diri sa akon sa Target on Site. No kag anyway, congratulations gid gali sa inyo nga mga asud-asud man that time nga sa pag bypass operation at the same time man sang pag-implement no sang o na pag-assessment nyo during the midterm local and national election. Police Captain Alfred Mansoy, madamo gid nga salamat and congratulations, sir. Yes, sir, no, maramo man salamat kag may gabi sa kanya pinagpili. Okay. Okay, there you have it no. Isa ka mayadayan ng gabi no sa kaya Police Captain Alfred Mansoy no pag iyang nabatian naton no sa bago lagi sa iyang linya. Kag
igagawon na lang siguro naton baw nawad nakita ya sa oras nalingaw kita ya sa nga programa si Police Captain Lester Oliveros magali ang aton nga pag-interviewon kay ti kagina lang gid yo sa kagahon no migin kandak man sila nga drug ay hindi kagina lang gid sa hapon no migin kandak sila nga drug by bus operation ibaluon naton kung sino naman na ang nagkaladakpan o kung na sino na ang natungda naman nga suspect o subject person sa Lapus area. Okay, by the way, sa aton nga magaling nga mga live viewers, pag-isa-isa na nato no pang tamyaw naton la kay ti cross posting ang aton naman nga intirada, no? Medyo challenging, no? Kag iba sa tanan bala, no? Iba sa tanan gini kay ti cross posting madamo niya sang damo sang mga live viewers no matamaton lang naton ni kay ti ang page nga ginagamit man naton ang iban no ang ano pa ni naton tawag ni gaan pa ni naton sang ano ni gani sir tawag gani sir Ruben no ano gani ni nang ginang increase pa ang views no of viewers kagang followers no kay ti bag-o ni nga mga pages no kaga wala amazing channel oo depende ano to gani ang kay ano na ang kay ay Christine na I talk with Christine live man kay I talk with Christine I see okay o sige mas maayo gani kay ti damo na diyo mas kay bati-bati ko ni gani bala okay kay si dumang cross posting man sa si bala ang aton man nga panyero man aton sa anay man nga media no kaga by the way kuan binaton sa dili lang ibadugay naman ang presensya naman niya ni Police Captain Lester Oliveros ang officer in charge sa nga Lapos PNP kahapon siya maniga ang aton nga interview ti subong siya naman no kay timing gid no may ginpatigayon nga matinalagon nga by bus operation niya sa ilang tungdan nga lugar sir saan ba rin sir 48 minutos lang nakagad sa tlak na nga alas 8 sang gabi. Anyway, kaupod nato no sa liwat. Wow. Amo gini ang kampiyon no kahapon siya ning aton nga guest subong naman kagina sang kagahon maging patigayo hapon maging patigayo naman sila nga madinalagon nga by bus operation. Okay, sa subong kaupod naton si Police Captain Lester Oliveros, Officer in Charge Station Commander sang Lapus PNP. Sir, mayadayad nga gabi kag advance congratulations gid no sa inyong pagpatigayon naman isang madinalagon nga by bus operation. Yes sir no, mayong gabi mayong gabi sa mga pagpapakis programa niyo kag lantaw live sa mga social media no o sa Facebook page. Okay sir, paano ini no ginpatigayon ang inyong madinalagon nga by bus operation? Sir no, kay nasa hapon no 25 PM dito sa may barangay Lobok no. Ang aton nga mga operatiba no matapos ang kabakal sa isa ka hit-killed transparent execute hapon nga subject kag dugang pagid no na-recover pagid sa subject nato ng apat pagid ka or 4 pieces that killed transparent processing containing fixable dugang pagid sir na-recover sa iya no ang 1,000 pesos nga by batch money nga gamit sa nato nga mga operatiba. Okay sir, ang bali ang subscribe na dito no gingamit 1,000 pesos no. Pila sir ang estimated market value kag kabugusan nga kabugaton sa nga illegal drug items nga na aton nga na recover. Sir no
more or less, ano, escape na to siya. It's 4 grams of stick tabo. Pag may standard drug price na 27,000. Sa what, sir? At pila ganin standard drug price? Ang standard drug price sa more or less na 4 grams, sir, is 27,000 pesos. Okay. By the way, sir, sino ang pangalan sining subject person? Pila sila kabilog, sir, ng kaladakpan? Ang naresto nato no isa lang katilog no si Mirijo Mateo, female, single, 26 years old, pag residente sa barangay Libertad Lapos. Residente sa Libertad Lapos. So, ano ang iya, sir, nga motibo nga dira sa iya nagatransaksyon sa Barangay Lobok, police captain? Actually, sir, hindi lang diri sa street of San Lapos, no, or sa Lubok pa, no, ang area of coverage niya sa city proper. Actually, last dugan na namon ni nga monitor siya, ang problema lang gadula-dula ni siya sa area namon, no, kaya siguro nakabatyag mo sa nga medyo init, on and off lang sa area namon. So, kalabanan nga, ano nyo, sir, nga, kalabanan nga, picture niya dito sa city proper. Okay, ang mga parokyano naman sini sir, kay ti brain lain ni galing iya ni do halos do bilog nga syudad gali ang sa syudad sa Iloilo gali ang operasyon to na kung bali gali do gigaduso sa ano sir ang gamit niya sir nga ano no nga getaway vehicle kung na ginagamit niya nga service para to duso dito naman niya sa piyak nga mga kabarangay ano kung na distrito sir. Ang pang kilala na sila sa first call, no? Ako lang yung mga sa transportation nila. Pag ang lang nagatungkat na siya, mga parokyano niya, no? Mga ginatulungan niya eh. Kaya ang source na sila sa may Dilarama, no? Kag sa distrito sa Mandurriao, lalo na sa may barangay Pakaw. Pag may monitoring pa kami nga ang ibang mga items is kung kay dito gahalin sa BGMP daw. Bi ang usually do sa pilaban ka mga interviewee man ato no kung sa aton man asang kinalikdan pa nga mga live program no ibig do sa radyo kita ang source dira man mismo sa sulod man sa nga prisuhan pero anyway sir ang classification sini we will consider this as a high value individual. So basihan sa ang na-recognize no nga cases of transparent associate tulad na dira ang isa ka may basta items, no? So mahambal na kang subject is street level individual. Okay, street level individual siya. So ang musta naman sir ang aton nga monitoring ni sir no before ni siya na consummate sa aton nga operatiba. Wala siya nung gano'n na mo yung monitor siya, no? Kaya ang bayaw yan ni kagang uso dyan ni na last year, hindi lang ko ka-remember kung ano nga ba. Naagi man namon tayo sa series niya. Ni Dira na simot sa may barangay Libertad. So, posible, no? Kung nasang na bypass na mo yung bayaw niya sa hosted niya, siya ang nag-bulot o sa una pag ima, no? May monitoring na gitman kami ni sa iya nga engage sa illegal nga puluhatan dira sa distrito sa Lapos, no? So sang kapatyag ni siya nga medyo init na siya, amo na medyo gadula sa serya namon kag dito na siya nag-focus sa proper. So it means gali sir ang ining babae ni nga subject ni ang ano nga naginiyag ng masamiin na giniya nga buluhaton ang paghupot sang illegal nga droga kung sa bagaya gali in short gabunanan ni siya. Apang no daw
pwede gali no makasulod di siya no sa humaom lang din nato no kung sa ako na nga bing personal ko nga opinion sir, police captain nga ano ni siya no ba possible nga pwede man ni siya gali consider as ang classification niya sa high value individual apang no kay ang due to recoveries no siguro base na laskara na tong iban nga mga illegal nga droga nga ah bit yaman no kay ti ang monitoring ni dan siya malawig-lawig man. So kung panalitan gali sir nga dako ang drug items na gali nga natabuan yung nga nakuha siya nga paghinakop masulot gini saya gali ayhan niya sa high value individual kay tiyo based ang aton nga ano konektado ni galing nakaga bulos-bulos manggali ni ginapasuni bulos-bulos manggaling ila gali ni nga ano nga status sa pagbaligya sang illegal nga droga. Oo, sir, no? Kung mag-sobra nga ang kategorya ni sir, no? Kung mag-sobra sa 50 gramos na ma-recover sa isa per subject, so automatic, HBI ka. So, pero kamo na monitoring nga di sir, mahambalan na ito nga isa lang siya sa ka-SLI kay wala siya sa nag-include sa batak ulit panggay. I see. Okay. So Ang pagwayo sir is newly identified language niya. okay. So bali gali ang iya gali nga status ini o classification no sa iya nga is newly identified drug personalities no pero apang nga gali apang sa inyo yang monitoring no kaga sa inyo nga ano ni nga pag conduct sang pag-ayaman sa iya no madugay na gali iya no ang inyo yang ano ni sa iya no nga pagamanman bi o kuna surveillance o kuna casing man da whatsoever man dira ang ginahimo sa aton nga mga kapulisan para matigayon ining madakpan no ang suspect sir. Oo sir, no? Di ko ano, kasi malipat ko bla pero no, pangayuan ko lama dito mga pamuluyo, no? Kung kadang lalo na mga plantation nga nagabuligid sa tempat niya katong sa illegal na droga, no? Ang ilang mga ginapanghatag informasyon dako-dako nga bulig lalo na sa mga operatiba, no? Para makatigayon sa talaga ang private operation. Ati among dapat masya ko man congratulate kita aton ang aton nga mga ano ni nga mga pumuluyo kag labi man no ang aton nga mga barangay officials nga nagahatag sang talupangod sa aton nga mga kapulisan kiti mo na gani as what I said last night no nga kun pulis lang nga ang basihan kag salig lang niya sa pulis ang aton nga operasyon permi sa illegal drug activities ti pila bla ka alibo ang populasyon pila bla ka libo ang pumuluyo iya sa Lapos area pagkasubong man wala without knowing damo man da gali mga nagabaligya sang illegal nga droga ti karon kun wala iya sang bulig sa barangay officials ti hindi ya madali penetrate ni no magapagusto sila ya sa gyapon sa panghalit sa aton nga mga sikapareho dra ya sir no correct di ba sir? Oo sir, no? Kita gani no, wala dito mega contact man sa monitoring hanggang sa concerned citizen or sa barangay official involved sa may hindi na nang ginato, no? Pag simple, iban ka, no? Tintugan ko na lang, no? Iban ko pa na medyo natahat o nakakapag napag sa information. So, persons ka na madama naman yung nakapag information sa mo. Wala man ako, hindi na tingis na mga nga ako ang ilang mga safety ang una na mga concern, no? Na naghahatag din siya ng informasyon, hindi na bahala sa dedication. So, ano na, no? Dahil nakikiliwatos mga pumuluyo, no? There's mga direction na hindi lang sila mag-untak mo o magkakapoy mag-muli ka, no? Kaya, anytime,
Sige. Okay, no, wait, okay sir, pasensya lagi do kay nautod ang aton nga interviewee mo kay ti ang aton nga phone call da na 10 minutos lang way naton naman ha plaster mayo ang aton nga ano ni. Ah. 12 minutes, okay oh. Ato nagsaka-saka sa gali 2 minutos. Okay sir, ati ang aton sir no nga pagpanugyani sa mga pumuluyo ilabi man nino sa mga nagpadayon sa gyapon sa pag-engage sa illegal drug activities. Dira iya sa imo nga nasakupan. Oo, no, pag di ba po determine, no, mga nag-engage ng legal na buluhat po, no, or kung may plano pa na ano, pero Manila na pintar, no, at na pang mataraw na trabaho, no, ay buhay nila sa pamilya nila, kaya ang mag-engage sa illegal na droga, damo mahalitan, mga kabataan naton, mga pamilya, damo nga pamilya na katuba, tungkol na rin sa illegal na droga, no. Kami, ako kada natin nga mga operatiba, no, kada membro sa police station ito, wala na kami nga untar sa monitoring. Kaya mo ginanapon nga i-priority, no, nga bisan matamatod lang, matinluan, mag-drug streak ang lapot district, no. Tungkol man sa bulig sa natin yung mga pumuluyo ko, mga official. Kami, anytime, hindi po na nato yung kampanya sa illegal na droga. Amo gid sir. No, kaga importante gid ilabi gid sa tanan no ma-regulate gid no ang any form of crimes incident no nga magatabo diri sa syudad sang Iloilo lalo man no kun ang paghahalinan o kun ang isa ka mitsa sang krimen no ang mga high crimes sabi amo naman ni ang illegal nga droga pero subong sir so far do mayara kita sir nga mga any record sir nga engage sa illegal drug activities o na tuhong sa illegal nga aktibidades ang ang ginhalinan sang isa ka krimen dra sa Lapos area sir. So, yan pa, no? Ang tama na mga expect price or mga wala na sa ko ng mga HDMC, no? Sabi sa pagtukod ng politician sa July last year. Ako lang Japon, no? Tayo na kami Japon nga hara lang ang kali ang mga operative strategy ng monitoring report. So para na-maintain naman natin ang isnod area sa Lapos. Magin sir, anyway sir, kami no diri sa bilang isa ka media no o public service kami willing gid ni kami no kaga amon gid ni advocate balaan mo man na sir ara man si Pare Arnold no kaga subong man iban man naton nga mga kupdanan man sa media kagay iba man lang mga barangay officials nga kung in short bala mga gapang harog bala no sa ila mismo nga mga kabarangayan kag wala kulba bala kaga willing to take grease no when it terms o kung aton nga pag-istoryahan illegal nga droga lalo na bala no ang ining mga masabad man sa komunidad o particularmente sa ilang natungdan nga kabarangayan. So bilang isa ka public servicer, kami willing to take gid kami magabulig no sa inyo nga talatapan ilabi man no dira sa Lapos sa police station kag ini nga programa sir may kita gali no palabuton nga program amo ni ang isumbong mo kay Chief PNP no ang isumbong mo kay Chief PNP hindi ambot sing ano nga isugid ya kay General Marpil no kundi isugid no sa mga opisyal o kung na mismo man bala no sa inyo sir bilang isa ka station commander sa nga Lapos PNP so ipag-imbitaron ka mo namon by guest no live no diriya sa studio sang amazing channel no kaga aton nga pagatopikohon no kaga tagaan man sang Kigayunan ang mga pupuluyo bla no nga nagakinanlanon no nga ilabi man nga wala sang ikasarang bala nga
magpalapit sa ako na tiglawas sa aton nga mga iban man da nga mga abusador man nga mga pumuluyo man da no ti ang inyo sir nga ano nga role no kamo ang hatag sang legal advice no kaga kamo man for in case gid man be nga may sila nga dapat pag-aksyonan no nga o kita pag-aksyonan so magbabuliligay lang kita siguro kaga tigayunan nato no nga ma-aksyonan ang aton nga ano ni nang nagareklamo bi no kay ni nga program ni ginplastar pa ni namo ni sang technical site no kag si Sir Ruben Panes no kag si Sir Joseph Guanzon no kay ini mga angkila na niyo kuno mga ano ni mga in short balaga kaya kadlaw man si Sir no si Sir Joseph mo mga ano na ni sila yan mga veterano nga batikang mga journalist no kaga ini nga program sir dako gid siguro nga impact sa aton nga komunidad para at least tigayon pagid kon less pagid ang crimes nga kakatabo diri sa syudad sang Iloilo no particularmente man dira sa lugar da no sa imo manda nga nasakupan ini ang programa ginaplastar pa lang namon kag ikaw gid ang unahon ko diya invite Police Captain Lester Oliveros sir. Yes, sir, no. Ayaw kita nga mga talika, no. Magito in advance sa imo, no. Kay, so, ako kitong bagang station 8 kita po na mag-gift sa imo nga programa, no. Pag, siyempre, kami, no, salamat man kami kag pagi sa inyo, no. Ang aton nga mga hinimuan sa sulod sang ginpukutan station 8, mapabalo man aton sa pumuluyo, no. Mga naupurahan namon kaya utong dahon pa namon is para mabalaan man sang pumunuyo kung ano ang ginaupra sa aton mga kapulisan dira sa distrito sa Lapos no so mas maayo kita nga programa sir salamat din suliwat sa inyo in advance no so kami ako anytime sir just one call away lang man kung kami gitna ng inyo unahon nga mag-gustuin sa inyo programa, very welcome with kami sir. Kag amo na siya no, dito ko lang willing ito kay para ipabalot ang magsumuluyo ang aton nga mga hinimuan para mabalaan nila nga namikinar sa ang kanino pagkataway sa Lapos District no kag at whole sa Iloilo City. Sir? Police Captain Lester Oliveros, sir? Sige, kulag ko na ito. Okay, dali kita. Anyway, mga kabyan, kung mga katarget, dali lang kita. Tapusunayin nato no si Pulis Captain Lester Oliveros no kay medyo dula ang aton nga koneksyon no sa pag call no sa iyang o phone call. Anyway, Pulis Captain Lester Oliveros, sir. Amo na sir no lastly na nagilang ninong ang aton nga pagpahanumdom lang siguro sa aton nga mga pumuluyo nino kay aton na lang ni kita willing to take risk no nga magabulig no kay aton man nga amo man ni pagistoryahan man ano ni pare Arnold no kay base pa malang bla nga etik ko pa man ang iya nga kiliti bla ko nang kilid ya bla base diri pa man di sa upod sa kon sa hot seat. Sir, for that information, Police Captain Lester Oliveros, Station Commander sang Lapos sa PNP. Sir, madamo gid nga salamat and congratulations sa inyong accomplishment. Subong gabi. Sir, hindi man no kag Sir?
Okay. So there you have it, no? Si Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge o station commander sang Lapus Police Station, no? Sa pagpatigayon naman isang madinlagon nga drug bypass operation. Anyway, okay. Nagaplamalhas na si Sir Ruben kag si Sir Joseph na lingaw kita sang aton nga ano ni aton nga live program na bota kita ulo. Aswibe? Allah. Pila ko ka sa aton nga programa nigli. Kaya by the way, manamyaw lang kita anay no, tamyaw lang nato no sa diling madugay ang aton nga IBID listeners da sa kaya Police Brigadier General Leo Puertoliano, retired PC PNP, executive assistant sang Peace and Order and Security sang Iloilo City Government. Kaga mismo man, dali lang gid ang aton man ni tagaan man sang kigayunan ang Pates Grill and Restaurants, no? Nga nahampatang diri sa may Magdalo, Burgos Mabini, La Paz, syudad sang Iloilo. Diri lang niyong Pates Grill bala, no? Para sa ibalo nyo. Dara lang na sa diri lang sa tubang sang La Paz Plaza, kilid sang Bureau of Fire Protection, no? Bureau of Fire Protection, ara lang na lang Pates Grill. Bukas alas 8 sang aga kag closing naman alas 12 sang hating gabi, no? Kaga ang Pates Grill hindi lang niya restaurant kalanan kay kung sa speaking of pagkaon kanamit niya sang ilang pagkaon, no? Kaga may-ari diri no sang bilyaran, no? Kung na billiard, no? Kung gusto mo bala maglingaw-lingaw kasi siyempre ang billiard niya is sports niya. Kaga kung ginpasok ta na kun isong una Sir Joseph sang akon nga ginikanan nga magkapot tako galing kay class gover di pakod kumot yan no pang tako wala na ganon ginbali sa akon nga buli. No tani nagtanda ko tani basi ako pa nagbulos kay friend bata Reyes batik na. Kaga anyway no sa aton nga live viewers kili sa amazing channel, iChannel, Bullseye, Target on Site ongoing pa ni no kaga iban pagid nga mga live ako na Facebook live no kaga upcoming ni hopefully soon to be ang Star Cable. Salamat sa ngalan sa aton nga technical site no sa kaya sir ako na kay Mr. Robin Panes no kagay Subong man no sa kay Mr. Joseph Guanzon. Ako naman ang inyong host no ang inyong katarget inyong kasimanwa Jose Marco Pineda. Target on Site.